Okay? So guys, kadong nami og Tagbilaran City nakay nami og barko pabalik. Hello everyone, this is Mommy Gracie. Welcome or welcome back to my channel. For today's video guys, I'll show you our trip back to Mindanao after our 1 week stay sa Bohol. Sa mga baguhan dito sa channel ko, umuwi pala kami sa Bohol para kunin yung mga gamit na naiwan namin nung umalis kami pa Mindanao way back December 2021. So that was right after Typhoon Odette. Sumama pala yung pamangkin ko na si Mikay. So bali dun na siya mag-aaral muna ng grade 10. Medyo may financial struggle yung papa niya, so I offered to help muna. Dapat sana sa college ko pa siya isusupport like what his papa is asking. Pero mahirap yung situation nila Mikay sa bahay nung pumunta kami doon. Medyo dramatic pa nga yung pag-alis ni Mikay sa bahay kasi di sana yung papa niya na malayo siya. Pero porsigido talaga si Mikay na sumama sa amin. Nanghingi naman siya ng permiso at kinausap ko na rin ng mga kailang beses ang papa niya. May basbas din sa mga grandparents or ng parents ko yung pag-alis ni Mikay and they supported her 100%. Kasi para sa kapakanan naman ng bata kung bakit siya sasama sa amin. Si mama sumabay na din sa amin sa Vihar kasi bibisitahin niya yung mga kapatid ko sa Tagbilaran City. Yung bunso kasi namin na si Franz, doon na siya nagtatrabaho. At yung younger sister ko na si Mai, nag-a-apply naman siya ng trabaho. So magkasama sila doon. Roughly 3 hours yung biyahe namin from our town to Tagbilaran City. Pinakyaw pala namin yung buong Vihar kasi ang dami nang dala namin. May dala pa kaming motor. Hindi biro yung biyahe namin guys kasi may dala kami ng mga bata, tapos ang dami ng bagahe. At dito sa Bohol guys, ang mahal-mahal ng charge ng labor, as in super iba yung labor ng motor, iba din yung labor ng mga gamit namin. Ganun talagang buhay kahit medyo mahal pero kailangan gawin eh. Nakabili na si Dada ng ticket dito, pati yung terminal fee. So hinintay na lang namin dumating yung labor na kukuha ng gamit namin. So dito guys, nag-umpisa na si Daylan na mag-wild. Nagtatantrums na siya. So as you can see, karga-karga siya ng papa niya. So tinatry talaga namin yung best namin na ma-divert yung attention niya. Na-stress talaga kami lahat. Lalong-lalo na si Daylan. Ayaw kasi ni Daylan na maghintay ng matagal. So, dali niya ma-board guys. So, bali naghintay kami for boarding from 4 p.m. to 7 p.m. So, medyo tagal talaga siya guys. Umabot pa sa point na gusto niya lumabas sa terminal. So, doon sa labas talaga ng terminal. So, na mag 7 p.m. na tinawag na kami. So, as you can see guys, wala ng tao. Kami na naiwan dito sa may waiting area. So, si Dada pala nauna na kasama si Daylan. Tapos ako, karga ko si Dwayne, and then kasabay ko si Mikay. Hanggang dito guys, may linya pa rin. So ito, dito kami. So ito yung mga tao na nakauna sa linya. At si Daylan guys, hanggang dito sa barko, nagtatantrums pa rin. Kasi pagod na pagod siya at wala na. Fed up na siya sa lahat. Hindi namin maiwasan guys ang papa niya na medyo mahiya din kami kasi ang dami-daming tao. Tapos ang ingay ni Dylan, umiiyak siya. Di naman niya fault yon kasi he's just being honest of what he feels. So finally guys, at 9 p.m, bumiyahin na kami. At ito pala si cutie baby Dwayne, naglalaro lang, walang problema sa buhay. At 5 p.m. next day guys, nag-stop over yung barko sa Siquijor for like 1 hour para mag-drop ng shipments o mga cargo. At this point, kalmado na si Daylan, nakatulog ng konti. At ito, nabihisan ko na din sila, si Dwayne, ito na kasi pawis na pawis. Ako nakatulog din ako ng konti, sinabayan ko si Dwayne. Yung kawawa is si Dada kasi dun siya sa baba.
binantayan yung mga gamit namin kasi wala kasing cover yung mga bagahe namin pati yung motor. So, to be sure, binantayan na lang niya sa baba. So, from Siquijor guys, so bumiyahe kami ng 2 to 3 hours para makarating sa Plaridel, Misamis Occidental. So, from Plaridel, Misamis Occidental, babiyahe pa kami via tricycle for another 1 hour until sa town ng partner ko. So, dito guys, nagpalit kami ni Dada. So, si Dada nang umawa kay Dwayne at ako kay Dylan. So, I tried to calm him down kasi pagising niya, nagtantrums ulit kasi akala niya uwi na kami. Pero nasa barko pa kami. So, ito, kasama ko si Mikay. So, we're trying to take a picture together. Ayan si Dylan, medyo kumalma na yan, pero on and off yung temper niya dyan guys. Gusto niya talaga umuwi. So yan, naghanap talaga siya ng ano yung gagawin ko dito ha. Ayoko na dito. Tapos may mga bata dyan, so gusto makipaglaro sa kanya, ayaw niya talaga. So hinayaan na lang muna namin. Anyways, parang nasanay na yung mga tao kakarinig sa mga shouts or mga tantrums ni Dylan. So, bahala na kayo dyan. Bata yan eh. Anong magagawa namin dyan? Only parents would know ano yung nafe-feel namin by this time. So, anyways, life is still good. So, konting tiis na lang at makakauwi na kami. As I mentioned before, so hindi na muna namin isasama si Dylan sa mga mahabang biyahe tulad nito kasi nasa stress lang siya. So by the next Christmas, siguro ako na lang muna at saka si Dwayne yung uuwi. Kasi nga, nahihirapan yung bata pag ganito eh. So kulaan ko kasi umuwi ng Christmas kasi may mission pa ako dun sa family ko eh. So yeah, I really need to go there kasi may importanteng lakad ako at kailangan ng pag-usapan ng family ko doon. By this time, tapos na si Kuya Dylan, si Baby Dwayne na naman yung wala sa mood. So, ayan. Hello, baby. Cute kang baby girl. So, ito guys, nakababa na kami. Hindi ko na na-videohan yung pagbaba namin kasi super hectic talaga. Hirap mag-record. So, ito kami sa gilid ng karsada malapit sa pier. So, ito yung na-contact na tricycle ng partner ko. So, dalawa yung kinuha niya kasi nga ang dami ng gamit namin. So, nangyari, yung motor na dala namin, drinaiva na lang ng partner ko. Tapos, yung sa isang tricycle, nakasakay kami yung mga bata, pati si Mikay. Then yung isa, yung mga gamit namin. So medyo naghintay din kami dito guys kasi yung bagahe namin, parang last talaga siya na pinabaan. Parang nasa dulo pa siya ng lagyan ng mga bagahe. Sobrang init din ito guys at gutom na yung mga bata. Buti na lang may dala kaming snacks. So pinasnack ko muna yung mga bata dito. So ito guys, sinintay lang namin na makarga lahat ng gamit. At medyo madami-damin kasi, so it took some time. Finally, nakarga na lahat ng mga bagahe at ito na, naka-andar na nga yung tricycle papunta sa destination namin. So yung travel dito guys, mga 30 minutes to 1 hour, depende sa bilis ng sinasakyan. Ito guys, naawa talaga ako kay Baby Dwayne kasi super antok na to siya. Pero super gutom na rin. So, kahit pipikit na yung mata niya, kumakain pa rin.
Eto guys, finally, malapit na kami sa bahay nito and this ends the vlog for today. Hindi tinapos mo yung whole video. Thank you so much for watching. Ang dami ko pang ikikwento sa inyo guys sa buhay ko dito sa Mindanao kasama ng little family ko. Please stay tuned sa next vlog ko. So, i-feature ko yung buhay ng pamangkin ko dito, yung makeover niya kasi namahan ko siya mag-makeover. So, thank you for watching and see you on our next vlog. Okay? Don't forget to subscribe. Bye!